Tumingin si Wenkay kay Yang Chen at sinabi, may advertising agency ka. Kung hindi ko magustuhan ang trabaho ko, pwede ba akong magtrabaho sa kumpanya mo kasama siya? Nakisali rin si Liang Wendy at sinabi, well, isama mo na rin ako. Sa labas ng restaurant, may isang babae na nagla-livestream. Sinabi nito sa kanyang mga viewers, guys, nandito tayo sa food town ng University of Finance and Economics. Masarap at mura ang pagkain dito. Madalas talaga akong pumunta rito. Habang nagla-live ang babae, hindi inaasahan na masasagi ng kanyang camera ang sasakyan ni Yang Chen na nakaparada lang sa labas ng restaurant. Nagbigay ng finger heart ang babae sa kanyang mga manunood at sinabi, oy, isang mamahaling sasakyan. Ayun, nakita ko na. Guys, huwag kalimutang i-like ang livestream. Lalapitan ko ito para ma-video ng malapitan. Lumapit ang babae sa sasakyan. Sinabi niya, parang ordinaryo lang ang sasakyang ito sa itsura, pero high-end talaga. May 4 turbochargers drive system. Kaya nitong umarangkada ng 100 kilometro sa loob ng 2.5 segundo. Samantala, natapos na ang inuman ng ating bida kaya nagbalak na rin silang umuwi sa kani-kanilang bahay. Akay ng dalawa niyang kaibigan si Liang Wendy dahil sa sobrang kalasingan. Sinabi ni Yang Chen sa kanyang mga kasama, ako na ang magbabayad. Ilibre niyo na lang ako ng hapunan sa susunod na makipaghiwalay kayo. Natawa si Liang Wendy sa sinabi ni Yang Chen. Kahit masama na ang tama nito, sinabi pa rin niya kay Yang Chen. Yan ang body ko. Mahal ko yan. Paglabas nila ng restaurant, napansin ni Liang Wendy ang mamahaling sasakyan. Sinabi niya, may luxury car sa ganitong klaseng lugar. Sasabihin na sana ni Yang Chen na sa kanya ang sasakyang yun, kaso biglang nagsalita ang babaeng blogger. Tinanong nito si Yang Chen, alam mo ba ang pinakamalaking disbentahe ng sasakyang ito? Agad nagiba ang tono ni Yang Chen at tinanong ang babae. Miss, sinabi mong may disbentahe ang sasakyang ito. Agad naman nagsalita ang kanyang mga kaibigan at pinapakalma lang siya. Natawa ang babae at sumagot. Oo, may isang seryosong disbentahe ang sasakyang ito, nakaraniwan din sa maraming mamahaling sasakyan. Itinaas ni Wenkay ang kanyang kamay at sinabi, alam ko, malakas ito sa gasolina. Natawa ang babae sa sinabi ni Wenkay. Sinabi niya, sir, sa tingin mo ba, mag-aalala pa ang may kayang bumili ng ganitong sasakyan tungkol sa bayad sa gas? Seryoso itong tinanong ni Yang Chen habang nasa bulsa niya ang kanyang dalawang kamay. Kung ganun, ano ang disbentahe nito? Sinabi ng babae. Mahina ang air conditioning system nito. Naiinitan ang mga babaeng pasahero kaya natutuksong maghubad ng maraming damit. Sa tingin mo, tama ako. Sinabi ni Yang Chen habang nag-aalinlangan. Magandang biro yan. Sabay bigla na lang tinutok ng babae ang kanyang livestream kay Yang Chen at nagtanong. Sir, graduate ka rin ba ng University of Finance and Economics? Sumagot si Yang Chen. Oo, nakapagtapos ako noong 1 taon. Nagliwanag ang mukha ng babae sabay sinabi nito kay Yang Chen. Ganun ba? So senior pala kita. Nice to meet you. Pwede ko bang makuha ang number mo? Baka pwede tayong lumabas minsan. Ngunit tumanggi agad si Yang Chen. Huwag na, hindi kita kilala. Sabay sinabi niya sa kanyang mga kasama. Guys, mas mabuti pa siguro na mag-taxi na lang kayo. Hindi ko kayo may sasabay. Nagulat si Wenkay at tinanong si Yang Chen. Magta-taxi kami. Ikaw? Sabay biglang nagtaka si Wenkay at sinabi. Magpapatawag ka ng designated driver. Nasaan ang sasakyan mo? Agad namang itinuro ni Yang Chen ang kanyang sasakyan na nasa kanyang likuran lang, ang sasakyang kanina pa nilang pinag-uusapan. Sinabi ni Yang Chen sa kanila, lasing ako, kaya kailangan ko ng designated driver. Ayan ang sasakyan ko. Nagulat ang babae sa kanyang nalaman, at hindi lang siya, pati na rin ang mga kaibigan ni Yang Chen ay nabigla. Sinabi nila kay Yang Chen, niloloko mo ba kami? Iyo talaga yan. Agad namang inilabas ni Yang Chen ang susi sabay sabi sa kanila. Oo,
Akin yan. Agad na lumapit ang kanyang mga kaibigan sa kanya at sinabi ni Wen Kai. Ang angas mo talaga, Yang Chen. Habang si Liang Wendy naman ay nabawasan na ang kalasinggan at sinabi kay Yang Chen. Kung sinabi mong mayaman ka pala, hindi na sana ako nag-job interview. Nagtrabaho na lang ako agad sa'yo. Napakamot si Yang Chen sa kanyang ulo habang masayang pinagmamasdan ng kanyang mga kaibigan ang kotse. Sinabi ni Yang Chen sa kanila, galing ako sa car maintenance ngayong hapon. Tinawagan niyo ako noon, kaya dumiretso na lang ako rito. Sambit pa niya, hindi sinasadya, guys, huwag niyo akong intindihin. Masayang tumingin si Wen Kai at sinabi kay Yang Chen. Come on, magkaibigan tayo. Masaya kami na umangat ka sa buhay. Masayang sumang-ayon din si Liang Wendy. Sambit pa niya. Alam namin kung sino ka talaga. Sabay nagsalita na rin si Zheng Guiyuan at sinabi kay Yang Chen. Chen, bukas papasok na ako sa kumpanya mo. Masayang sumagot si Yang Chen. Sige, pero sobra na yan. Gabi na, mas mabuting umuwi na kayo. Sabay noon, nagpaalam na sila sa isa't isa para umuwi na sa kani-kanilang bahay at magpahinga. Papaalis na sana si Yang Chen pero biglang nagsalita ang babae. Sir, pwede ko bang makuha ang number mo? Itinaas ni Yang Chen ang kanyang kamay na nagpapahayag ng pagtanggi. Sinabi niya sa babae, hindi, mag-leave ka na lang ulit. Kailangan kong humanap ng designated driver. Nagkaroon ng ideya ang babae, sabay sinabi kay Yang Chen. Sir, ako na lang ang maging driver mo. Libre pa. Wala nang nagawa si Yang Chen at pumayag na rin. Sobrang lasing na rin siya para tumanggi pa. Sinabi niya, maiinitan ka ba pag sumakay ka sa loob? Ngunit nahihiyang sinabi ng babae sa kanya. Hindi, ako na ang magmamaneho pauwi sa'yo ng libre. Pero dapat papayagan mo akong mag-livestream habang nasa biyahe. Okay lang ba yun? Lumapit si Yang Chen sa pinto ng kanyang kotse at binuksan ito. Sinabi niya sa babae, sige. Sobrang pagod na talaga ako. Sumakay na sila sa kotse at naupo ng maayos. Habang nasa driver seat ang babae, pinagpatuloy niya ang kanyang livestream. Sinabi niya sa kanyang mga manunood, ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang loob ng isang mamahaling sasakyan. Medyo kinabahan si Yang Chen, kaya tinanong niya ito, talaga bang marunong ka mag-drive? Tumawa si Li Qinchin at nagpakilala, Sir, tawagin mo na lang akong Li Qinchin. Huwag kang mag-alala, expert driver ako, mag-relax ka na lang. Dahil doon, nag-relax na si Yang Chen at sinabi, sige. Punta tayo sa Binjiang area. Nagulat ang babae sa narinig. Sinabi niya sa kanyang mga manunood, narinig niyo yun. Sa Binjiang area siya nakatira. Ang bawat vilya roon, aabot ng 100 milyong piso ang halaga. Nagpatuloy na sila sa pag-alis. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa gate ng Binjiang area at agad silang pumasok sa loob. Habang nagmamaneho si Qinchin, tinanong niya si Yang Chen, saan na tayo pupunta ngayon? Sagot ni Yang Chen, sa number 1 villa. Lumiko ka pa kaliwa pagkapasok mo sa gate. May tulay doon malapit sa ilog. Ihinto mo na lang malapit doon. Pagdating nila sa bahay ni Yang Chen, sinabi niya kay Qinchin, pwede ka nang umuwi. Pero humirit pa si Qinchin habang itinuro ang bahay ni Yang Chen. Ito na ba yung bahay mo? Nauuhaw ako. Pwede ba akong humingi ng isang basong tubig sa bahay mo? Alam na ni Yang Chen ang pakay nito, kaya diretsyong sagot niya habang bumababa ng sasakyan, pasensya na. Mag-isa lang ako sa bahay. Hindi magandang panahon para magpaimbite ka ng inumin. Pagkababa na rin ng babae, tumingin sa kanya si Yang Chen at sinabing, pwede ka nang bumaba at umuwi. Mag-ingat ka. Pero sa isip ni Qinchin, sinusubukan ko nang ipahiwatig sa kanya na interesado ako, pero hindi niya pa rin gets. Binaba pa niya ang zipper ng kanyang damit para akitin si Yang Chen, sabay sabing, Sir, sigurado ka bang ayaw mong papuntahin ako sa bahay mo? Diretsyong sagot ni Yang Chen habang humihikab, Miss, umuwi ka na lang. Pagod na ako, gusto ko nang matulog.
Sabay noon, naglakad na siya papasok ng bahay habang naiwan si Chinchin na naiinis. Dahil hindi umubra ang ganda niya, nagpatuloy na lang si Chinchin sa kanyang livestream. Pagkatapos, humarap siya sa camera at sinabi, nakakagulat talaga makapasok sa ganitong klaseng lugar. Ipakikita ko sa inyo, huwag kalimutang mag-like, ha? Salamat. Pero bago pa siya makapagpakita ng anuman, dumating ang guard at nagtanong, Miss, pwede ko bang malaman kung saang villa kayo nakatira? Sumagot si Chinchin, ako po ang designated driver. Dinala ko lang pauwi ang may-ari ng number 1 villa. Dahil hindi residente si Chinchin, agad siyang pinaalis ng gwardya. Kung malalaman ng may-ari na may bisitang paikot-ikot dito, matatanggal ako sa trabaho. Kaya pakilisan na lang ang alis. Medyo natataranta, sagot ni Chinchin, fine, aalis na ako. Huwag mo naman akong itulak. Pagkalabas niya ng village, galit niyang sinabi, ano bang problema niya? Isa lang naman siyang gwardya. Ang yabang. Sabay tuloy siya sa paglalakad habang patuloy na nagrereklamo, hindi man lang niya ako pinayagang manatili doon. Fine. Wala rin naman akong balak tumagal pa roon. Sabay pinindot na niya ang kanyang cellphone para tapusin ang livestream. Pagkatapos ng leave, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Lui Chinchin, sabi ng nasa kabilang linya, napagdesisyonan naming bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Magkakaroon ka ng challenge laban kay Mei Xiao na mamayang alas 11. I-renew lang namin ang kontrata mo kung manalo ka ng 2 rounds. Kapag natalo ka, hindi na namin ito i-extend pag-expire nito sa susunod na linggo. Naiinis na naglakad si Chinchin palayo. Samantala, habang nakaupo si Yang Chen at binubuksan ang kanyang cellphone, bigla siyang napakunot noo. Oh my, kahit saan talaga may big data. Pinupush pa livestream niya sa phone ko. Sa kanyang cellphone, nakita niya si Chinchin na nagsasalita sa live. Magkakaroon ako ng challenge laban kay Mei Xiao na mamayang alas 11. Kapag hindi ako nanalo ng 2 rounds, hindi na nila i-renew ang kontrata ko next week. Kaya please, tulungan niyo ako manalo. Napakomento si Ting, OMG, lalabanan mo si Mei Xiao na. Baliw ka ba? May mahigit 10 milyong followers siya. Kumanto din ni Tina, grabe naman to. Dapat sinabi na lang ng boss mo na ayaw ka na niya. Pero pinahiya ka pa. Sabi naman ni Chinchin, wala na akong choice. Gagawin ko ang lahat. Kahit matalo, okay lang. Basta subukan ko. Napaisip si Yang Chen, sikat na talaga ang mga influencer ngayon. At kumikita sila ng malaki. Bakit hindi ako magsimula ng sarili kong kumpanya at kumuha ng mga influencer? Pagkatapos niyang matalo, kakausapin ko siya. Sasabihin kong sumali siya sa kumpanya ko. Maya-maya, nagsimula na ang PK battle. Sinabi ni Xiao na kay Chinchin, Miss, boring gawin ang livestream ng ganito. Ganito na lang, kapag ikaw ang nanalo, pwede mo akong utusan kahit ano. Pero kung ako ang manalo, kailangan mong gawin ang 10 leapfrogs. Payag ka. Agad namang pumayag si Chinchin sa kondisyon niya. Pagkatapos noon, humarap siya ulit sa kanyang mga manunood at sinabi, Guys, padala pa kayo ng gifts kung gusto niyong makita ang isang magandang babae na nagli-leapfrog. May nagpadala sa kanya ng rocket, kaya nagpasalamat siya agad. Samantala, sa panig ni Chinchin, sobrang sama ng lagay niya. May isang taong nagkomento, kung gagawin mo na ngayon ang 10 leapfrogs, magpapadala ako ng rocket. Komento naman ni Well, Miss, magpakatoto ka. Mag-perform ka naman. Ang pagiging online beggar, hindi ibig sabihin na tatambay ka lang dyan. Kung wala kang ginagawa, walang magpapadala sa'yo. Dahil sa nababasa niya, napuno na si Chinchin. Sumigaw siya, akala niyo ba ang sayamang insulto ng tao? Bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-text ang kanyang boss. Gawin mo yan o sisibakan kita. Napaiyak si Chinchin. Sinabi niya sa kanyang viewers, please, huwag muna kayong magpadala ng gifts. Huwag tayong pumayag na kumita ang mga ganyang klase ng tao. Pero bigla, may nagpadala ng regalo. Si Yang Chen.
Sinabi ni Chinchin, "Star never fades, please, huwag kang magpadala ng gift." "Please." Sinagot siya ni Yang Chen, "Sorry kung inaapi ka. Pwede kang magtrabaho para sa akin. Gagawin kitang isang tunay na bituin." Naiiyak na sinabi ni Chinchin, "Pinagmumura niya ako. Hindi ko na kaya." Napaiyak si Chinchin. Ramdam niyang wala na siyang matakbuhan. Umiiyak siyang nagsabi kay Star Never Fades, "Gusto mo bang pakinggan ang kanta ko? Kakantahan kita." Dagdag pa niya, "Nagpadala ka ng 10 regalo. Tama na, pakiusap. Yung boss kong si Raulo, kukunin niya ang 70% ng bawat gift na matatanggap ko." Sumagot naman si Yang Chen, "Ayos lang yan. Sobra-sobra ang na-top up ko. Sayang naman kung di ko gagamitin. Nakakahiya kung ikaw ang mag-leapfrog, ipaubaya ko na lang sa kabilang babae." Ilang sandali pa, natapos ang laban at si Chinchin ang tinaguriang nanalo. Masaya siyang nagpasalamat. Dahil sa hiling ni Yang Chen, sinabi ni Chinchin kay Shauna, "Ni Shauna, gaya ng sabi ni Star Never Fades, hindi kita aabusuhin. 10 leapfrogs lang ang kailangan mong gawin." Agad namang sumunod si Shauna. Mayabang pa niyang sinimulan ang mga leapfrogs, pero sa hindi inaasahang pangyayari, napigtas ang isang butones ng damit niya at lumantad ang kanyang malaking dibdib. Nagulat si Shauna, bigla na lang siyang nagkaaberya. Sinabi ng system, "May content violation sa livestream. Isinara na ang iyong broadcast." Tumawa ng malakas si Yang Chen, sobrang satisfied sa eksena. Kinabukasan, nagbalita na tinamaan ng matinding ulan ng Fairwitch. Milyon-milyong tao ang naapektuhan. Narito ang aming correspondent mula sa loob ng Fairwitch. Dumating na si Yang Chen kung nasaan si Zheng Gayuan, at agad siyang kinawayan nito. Masayang tanong ni Zheng Gayuan, "Ginagamit mo itong sasakyan sa trabaho? Parang iba ah." Nakangiting sagot ni Yang Chen, "Luxury car to eh. Siyempre iba ito sa karaniwang sasakyan." Sabay sabing, "Sakay ka na, ihahatid kita sa kumpanya." Pagkasakay ni Zheng Gayuan, lalo pa siyang humanga. "Grabe ka, luxury car ang gamit sa ride requests. Yaman mo na. Simula ngayon, di na ako lalayo sa'yo." Di nagtagal, dumating sila sa Haitang Finance Building. Sinalubong agad sila ni Manager Chen. "Mr. Yang, nandito na kayo. Sana tinawagan nyo na lang ako. Ang init pa naman. Hindi nyo na kailangang personal na pumunta." Bumaba sila ng kotse. Sabi ni Yang Chen, "Salamat. Kaklase ko to sa school. First day niya ngayon." Nagkamay ang dalawa at magalang na nagpakilala si Manager Chen. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." Masayang nagpakilala rin si Zheng Gayuan. Pagkatapos noon, pumasok sila sa building at dumiretso sa elevator. Pagbukas ng elevator, ay nalalayan pa sila ni Manager Chen papasok. "Salamat po," ani ni Zheng Gayuan. Pagpasok nila, bumulong si Zheng Gayuan kay Yang Chen. "Chen, manager siya di ba? Bakit ang bait niya sa'yo? Obligado ba sila?" Nakangiting sagot ni Yang Chen, "Binili ko kasi ang buong building dati. Kaya normal lang yang kabaitan niya." Nanlaki ang mata ni Zheng Gayuan at muntik ng himatayan. Buti na lang, nahawakan agad siya ni Yang Chen. "Biro mo ba to? Ang gusaling to ay worth several billions. Binili mo talaga?" Seryosong sagot ni Yang Chen, "Oo. Tandaan mo yan, ang building na to, ay akin." Paglabas nila ng elevator, hindi pa rin makapaniwala si Zheng Gayuan. Sinabi ni Yang Chen, "Kung inaapi ka, lumaban ka. Kung hindi kaya, humingi ka ng tulong kay Chen Jichao, kuha mo ba?" Nahihiyang sagot ni Zheng Gayuan, "Magpo-post ako online. Sasabihin ko kung anong feeling magkaroon ng bilyonaryong kaibigan." Pagdating nila sa office, agad binati si Yang Chen ni Shaoli. Pinakilala niya si Zheng Gayuan sa lahat. "Magandang umaga. Ito si Chen Zheng Gayuan, ang bago niyong katrabaho. Siya ang magiging planner natin." Kinakabahang bumati si Zheng Gayuan, "Ikinararangal kung makatrabaho kayo." Tinawag ni Yang Chen si Shaoli para hanapan si Zheng Gayuan ng pwesto. Dinala agad ni Shaoli si Zheng Gayuan sa kanyang desk. "Okay na to, mauna na ako."
May trabaho pa ako, alam ni Yang Chen. Masaya siyang tinanguan ni Zheng Yuan, sige. Paglabas ni Yang Chen ng gusali, bigla siyang tinawagan ni Yuan Xiaozao. Mr. Yang, libre ka ba mamaya? Pupunta ako sa birthday party ng kaibigan ko. Pakisundo ako ng 7 p.m. Sa Island Hotel gaganapin. Mas okay kung medyo bihis ka, ha? Natawa si Yang Chen. Bihis? Nakuha ko na. So driver mo ba ako, o boyfriend? Nahihiyang sagot ni Xiaozao, kung okay lang, magpanggap ka na lang na boyfriend ko. Kapag wala namang umaaway sakin, di mo na kailangang magsalita. Pero kung meron, ipahiya mo sila, ha? Libre kita sa sine. Binuksan agad ni Yang Chen ang kanyang sasakyan. Sige, dahil last time na napahiya kita, babawi ako sayo. Kita na lang tayo mamayang gabi. I got so much motherfucking right now.